Magandang gabi po sa ating lahat, para sa inyo, sa ating lahat, ang masaganang pagpapala ng ating Panginoon. Isang bagay ang hindi natin may iwasan dito sa mundong ito, na kay Kristo man o kay Kristo, pero lalong-lalo na kapag tayo ay na kay Kristo. Sinasabi ng Hebrews chapter 12 na kung tayo ay itinuturing na anak ng ating Panginoon, we will be disciplined by God. Hindi actually pagpaparusa, kundi hindi punishment para tayo para tayo masaktan ng ganun-ganun lamang, kundi ipahintulot ng Panginoon ang mga pagsubok sa atin o tayo ipapaluin ng Panginoon as a form of discipline. Hindi dahil sa hindi tayo mahal ng Panginoon, kundi dahil nga mahal tayo ng Panginoon at tayo itinuturing na anak at hindi bastards o hindi tayo bastardo. Hindi tayo, kumbaga, anak sa labas. Sa Daniel chapter 3 verse 27, ang mga anak ng Panginoon Diyos, mga lingkod ng Panginoon, sila Meshach, Shadrach at Abednego, sila'y nasubok, tinis nila at mas ginusto nila na sila'y mamatay na bilang mana ng batlingkod, makapagpatuloy na matawag na lingkod ng Panginoon, kaysa doon sa mabuhay sila, pero mabuhay sila na hiwalay sa Panginoon. Ang sinasabi ko sa inyo ay ganito. Let's meditate on these things. Life is a matter of choice. Ang buhay, ito'y ang path na patutunguhan mo, ikaw ang magdedesisyon dito. Sa ating binigay ang salita ng Panginoon at sinasabi, alam natin na kung tayo tatalima sa lahat ng itanagubilin sa atin ng Panginoon, sa ayaw at sa gusto mo, tayo mapapagpala. Sa Daniel 3:27, sinasabi ng Word of God na mas ginusto na nila Shadrach, Meshach at Abednego na mailagay doon sa fiery furnace. At pagkatapos nila at nung sila nasa fiery furnace na, ang sabi nila ng Paraon, hindi ba tatlo yung inilagay nating tao dito, Meshach, Shadrach at Abednego? Bakit mayroong ika-apat who looks like the Son of Man? Parang sinasabi, ang ibig sabihin nito, who looks like an angel, who looks like a God who came in the flesh. At alam naman natin po na walang iba yun kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pagkalabas nun, ito nga yung hindi man nakakatuwa sapagkat may nangamatay. Yung mga kawal, dahil sa pagmamadali nila, na mailagay sila Meshach, Shadrach at Abednego, tatlong lingkod ng Panginoon, doon sa fiery furnace, doon sa hurno, doon sa oven, na kung saan sila susunugin. Pagkabukas ng oven, sa sobrang init, nangamatay yung mga kawal na nagdala sa kanila. Pero doon pa lamang, isipin mo, naglakad pa sila patungo sa fire furnace. After a while, nung buksan na ito, nakita ng mga nagbukas upang sila'y tingnan at mag-imbestiga kung ano nang nangyari sa kanila. Sa halip na 3, 4 ang nakita nila. At dito sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos ang isang katotohanan. They were well protected by God. Their hair was not singed. Ibig sabihin ito, hindi nasunog, naapektuhan yung kanilang mga buhok. Their clothes were not burned. Yung kanilang mga sinusot na damit, anumang bagay na nasa kanila, hair o yung suot na damit,
Hindi ito nasunog. And there was no smell of smoke on them. Hindi sila nangamoy ng usok. Mga minamahal, ito po ang may mga sa ayos gusto natin dadanas tayo ng iba't iba at sari-saring mga kapagsubukan bilang pagsubok sa ating pananampalataya. How much do you love the Lord? How much do you have faith in Him? Katulad nga nung sila'y nasa daong at ang mga 12 disciples were with Him. Lumakas ang hangin, nagkaroon ng bagyo, tumaas ang mga alon, at ginising nila ang natutulog natin Panginoong Jesucristo. At tinanong niya sa kanila, where's your faith? Nasaan ang pananampalataya mo? Ang pananampalataya, ito'y pinapahintulot ng Panginoon para tayo'y mahubog. Ikalawa, para mapaglaman natin personally and individually kung ano ang dapat na ma-improve sa ating buhay. Madalas, ang mga pagsubok, hindi nito ipapakita yung strength natin, kundi yung ating mga weaknesses, yung mga areas ng ating buhay which needs improvement. Every time na ma-realize ko yung aking mga shortcomings kay God, I always go before the presence of the Lord. And when I come to realize, and when He makes me to realize my faults, hindi ko hayaan na lubugan ako ng araw. Sasabihin ko agad, patawarin mo ako. Hubugin mo ako. Permit mo, Panginoon, tulot mo na ang buhay ko ay maging kapurihan mo. Yung hindi lang ako nagbibigyan papuri tuwing Sunday, kundi mismo ang life ko, yung lifestyle ko, mismo ang buhay ko, ang kaparaanan ko sa buhay. The way that I think, the way that I act, pati laman ng aking puso na maging God-glorifying ang lahat ng ito. Madalas sa ating pagsubok, naapektuhan tayo. Pero ulitin ko, huwag mong hayaan na lubugan ka ng araw na nandun yung pag-anilangan o yung duda o yung takot o yung yung tension, yung pag-iisip na patungkol dun sa mga problem. Be not overwhelmed by your problems. Why worry when you can pray? Dumadanas ba ako ng pagsubok? Ang dami. Nitong nakaraang mga araw na ito, ang daming sobra. Pero I only find my peace, the rest of my soul doon sa kamay ng ating Panginoon. Lagi, Panginoon, ayoko yung kabigatan ito, ayoko yung pag-alinlangan ito, ayoko yung takot na ito. At aking inilalagay pinagkakatiwala ang aking buhay sa iyo. Panginoon, kakuban mo ko. And I know that everything will be alright and everything will fall into the right place. Ang lahat ng bagay magkakalakip-lakip sa ikabubuti ko and even my loved ones, Lord. No, yesterday morning, nagpray ako kay God. A very, very sincere, a very, very fervent prayer. Para sa lahat, pati sa mga dumadalo dito, pati na sa aking mga anak. And then blessing came. Dumating yung pagpapala. Yung apo ko nagkaroon ng trabaho, yung isang anak ko nagkaroon ng trabaho, yung isang anak ko nagkaroon ng trabaho. Hindi ito yung pinaka-the best na trabaho. But sa pangkasalukuyan, it is the best. At ito, one good thing will always lead to another. That will lead to another good thing. And that will lead to the very best of God's blessing. The best is yet to come. God bless us humble beginnings. Ang makapagtapat tayo sa mga mumunting bagay, sa mga mumunting kapagsumpa ng ating Panginoon.
ay siya magiging basis, magiging basihan ng Panginoon para sa tayo pagkatiwalaan ng mas dakilang bagay. Remember this thing, sa mga nananampalataya, sa mga nagtatapat sa Panginoon, ni hindi nyo maaarok kung anong gagawin at magagawa ng Panginoon sa pamagitan ng inyong pagtatapat sa Kanya. And what I am trying to tell you is the Word of God. Hindi ako nagpipreach ng ritual. Hindi ako nagpipreach ng anumang seremonyas. I'm not even preaching about religion. I'm preaching about the person of our Lord Jesus Christ. He is a person. At kinakailangan magkaroon ka lamang ng connection sa Kanya. Finally, ang isang tao na ibinaba sa isang bathysphere, meron lamang siyang isang lifeline na nagdudugtong para magkaroon siya ng buhay. Isang host na isang tali na nagdudugtong sa kanya sa taas. Sa atin ang lifeline natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus Kristo. Praise God from whom all blessings come. Purihin ng Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala. Finally, maging sa panahon na tila bagang negative yung mga bagay na nangyayari, God is able even to convert these negative things into something positive that will turn out for your betterment, sa ating improvement, sa ating progress. And remember this thing, God, we serve a God who is able to do exceedingly abundant, much more than what you can think, and much more than what you can ask. All that we need to do is to come to Him fervently. Every time na dumudulog ako sa Panginoon. Kung hindi man kagad-agad instant yung prayer, pero dumarating yung prayer. Nung magkaroon ako ng problem sa sasakyan, sabi ko, paano kaya to? Ang laki ng gagastusin, pero as may bumulong sa akin. Sabi ganun, may binibigay na sasakyan sa akin, bibilin ko. Sabi niya, sa'yo na. Hindi sumagi sa kaisipan ko yun. Ang alam ko lamang that I'm in the spirit of expectancy. Na may gagawing dakila bagay ang Panginoon na hindi pa naabot ng aking kaisipan. Na hindi ko pa nahingi sa Kanya. Simple lamang ang mangkailangan naming mag-asawa. Una, success ng aming mga anak. Pero higit pa doon sa aking laging ipinagpe-pray kay God, ang kanyang ginagawa. Ang prayer ko para sa lahat magkaroon ng malakas na pangatawan, magkaroon ng healing, to live in prosperity. Tandaan mo ito. Deuteronomy chapter 28 verse 1, if you're going to heed and obey all the things that I have commanded you shall be blessed. The secret of receiving bountiful blessings from the Lord is in obedience. Kung alam mong mali, siya huwag mong gagawin. If it is good, gawin mo. Ang mga magbuting bagay na ginagawa mo ngayon ay parang bini na natatanim. That will ensure you a very good future. Magandang gabi po. Pagpalain tayong lahat natin. Good night. God bless you po. Amen.